Magandang gabi sa inyong lahat. In today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong network design para sa isang networking problem. So bago tayo mag-start, basahin muna natin kung ano yung problem na iyon. Aegis Company recently posted a hiring announcement for a junior network administrator on their official Facebook page, stating that they are open to training new hires. Interested in the opportunity, you submitted your application letter and resume. A week later, you receive a call from the company informing you that you are among the selected applicants and you could start immediately. The IT Tech has assigned you a task to design a network for a 5-story building. As part of the design, your supervisor specified that the inclusion of 25 PCs, 8 switches, and 4 different routers, 2 PT routers, and 2 However, the company currently employs only 12 call center agents. How will you distribute the devices within the building? Identify the user for the remaining devices and explain their purposes since the network is expected to be large. Your IP addressing scheme should utilize a class suitable for a large-scale network. Note, use EIGRP. So, bago tayo mag-start is explain ko muna kung ano yung gagawin natin. So, sabi dito is may 5-story building daw. Tayo na didesign na ng network. Then, meron daw tayong 25 PCs, 8 switches, and 4 different routers. Dalawa doon is PT router, tapos yung dalawa is 2811. Pero yung company daw is nag-employ lang daw siya ng 20 na call center agent. So, may sobra tayong 5 na PCs. After nyan is dapat yung 5 daw na PCs is i-identify natin yung mga magiging user niya. So, explain rin natin kung ano yung magiging purpose niya. Since yung network address is expected to be large, dapat yung IP addressing daw natin is dapat pwede sa large scale networks. So, ang gagamitin natin naman na IP addressing dun is magkaklase tayo since yun yung pwede sa mga ganyan, yung mga larger networks. So, let's start. Anong gawin natin muna is, ilagay muna natin yung mga routers. Dalawang PT router tsaka dalawang 2811. So, sum out ko lang para makita natin lahat. Lagyan ko ng isang 2811 dito. Natin. Isang 2811 na lang dito. Tapos, PT router sa taas na. PT router ulit dito. Then, 2811 dito. Ulit sa taas. After nyan, kailangan daw natin distribute across the 5 floors yung mga devices dito. So, ang next natin na gagawin is ilalagay muna natin yung mga switches. Ilalagay ko na lang mamaya kung anong floor sila nakakabilang, yung mga devices na nilalagay ko dito. Ilagay na lang muna natin lahat sila. Ito na switches, may 6 na tayo. Lalagay ko na lang yung isa dito. Kasi solid ito sa may taas. So, yan. Lagyan ko lang ng indicator kung saan yung magiging mga floors natin. 5 yun. Pupulayan na lang natin siya ng kulay saya na lang ulit. So, ito yung magiging first floor natin. Lagyan ko lang ng indicator mamaya. Kasi ito yung magiging second floor.
Tapos ito yung magiging third floor natin. Using ko lang yung mga devices. Let's wait. Ayan. Taas ko lang to. Zoom out na lang natin. Zoom ko lang to dito pa ba para magkasya lahat. Yan, may 5 floor tayo. Ilalagay ko kung ano yung mga devices na nakalagay dyan sa floor natin. Zoom ko lang para makita natin lahat sila. Yan. Nilagyan ko lang ng label kung anong mga floor sila. Dito lang sa gilid para makita natin lahat sila. Five. Yung naka-indicate na. Taas ko lang to sa 1 para makita natin. Yan. After nyan, lalagay na natin yung switch saka routers. Distribute naman natin yung 25 na pieces. Tapos yung sobra naman na 5 mamaya is pakita ko lang kung saan ilalagay sila. So, let's start. Maglalagay ako ng tigli 5 per floor na lang na PC. Tapos sa pair switch na is 2 sa isa, 3 sa isa. Tapos dun mamaya sa may 4th floor, since isa lang yung switch na, 5 PC na yung kukonect natin doon. Lagay ko lang. Tapos sa pinakatuktok, 5 ulit.
Dito na natin nilalagay yung sobrang 5 PC. Yan. So after nyan, kukonek na natin sila sa isa't isa. So first muna natin i-connect yung mga PC sa switches gamit ang straight through cable. Connect natin yung 5 PC dito sa floor 4 sa isang switch. Tapos yung nandun na sa pinakatuktok sa floor 5. Connect rin natin yung 5 PC dun sa sariling switch niya. After nyan, ayusin ko lang sandali yung position ng mga routers natin. Dapat yung mga room na may mga router is sa floor 1, ay mga floor pala na may dapat may routers is sa floor 1 to floor 4. May isang TOIT 11 sa floor 1, tsaka doon sa floor 4. Tapos yung PT router na sa floor 3 tsaka floor 2. So let's connect natin sila. Yung mga switches muna doon sa may gagamitin natin ng mga routers. Dito sa may floor 4 at floor 5, kinonect ko sila sa isang router. Na-connect sa pass Ethernet 00 yung sa floor 4, tsaka sa 01 naman yung floor 5. So, doon balik na tayo dito sa floor 1. Connect natin yung mga switches sila. Pero dito sa may floor 1, isa lang yung connect natin na switch sa router. Is it 0? Tapos yung switch 0 is i-connect naman natin doon sa may switch 1 para mapag-connect yung 5 PC. Ganun rin sa floor 2 at floor 3.
After nito, i-connect na natin sa isa't isa yung mga router gamit ang serial DCE. So, bago muna natin gawin yon, lagyan muna natin ng mga module tong sa may 2811 natin. Ang lalagyan natin ng module is WIC1T para makonect natin siya doon sa para makonect natin sila doon sa PT router. Off natin to, tapos i-on na lang ulit. Pati rin doon sa may floor 4, yung 2811 doon. Lagyan natin ng module. Off muna natin. WIC1T. Then on. After nun, kabitan na natin sila ng serial DCE. Yung apat na router. Connect natin to sa 0/3 sa router 0 to router 1. Gagamitin natin is 2/0 dito sa router 1. Tapos yung router 1 naman, gamitin naman natin yung /3 niya, 3/ niya doon sa may router 2/3 rin. After nyan, dito sa may router 2, select natin to serial 2/0. Then doon naman sa 2811 sa taas, sa floor 4, connect naman natin siya doon sa serial /3 niya. Yan, napag-connect na natin lahat ng mga devices. So, next na gagawin natin is, wait lang, nakalimutan natin yung isang PC dun sa may 5th floor. Yan. Ensure lang natin na connect na lahat. Yan, nakakonect na lahat ng devices. Ang next naman na gagawin natin is, bibigyan natin ng IP address yung mga network per floor. So, sabi dito sa problem, since yung network natin is large, ang IP dapat natin na gagamitin is suitable dapat sa mga large-scale network. So, ang gagamitin natin na IP class dyan is yung class A. Since yun yung suitable for large network. Kasi yung class C, para lang siya sa maliliit na network like LAN tsaka home network lang, gano'n. So, munang gawin natin muna is lalagay lang ako ng note dito sa gilid na lang kung ano yung magiging IP nung per floor. Is as one lang natin, tapos i-configure ko lang mamaya. So, magiging IP natin dito, mag-start sa mag-start yung IP natin dito sa 10.0.0.02255 except lang yung 0 at 1. So, yung default gateway natin. Yung IP na nakalagay dito kaya question mark, since ano siya, hindi natin alam kung ano yung exact IP na ilalagay sa lahat ng device. Kaya ganyan yung nilagay ko. Pwedeng from 0 to 55 siya, except lang yung 0 at 1. Kasi yung 0 yung base ng network, tsaka yung 1 is yung default gateway natin mamaya. So, magiging default gateway natin is 0.0.1, 10.0.0.1. So, ayan. Click ko lang ng label. Saka ilagay ko na lang din dito kung sino yung gagamit sa network natin sa baba. So, dito sabi dito is may 20 daw na call center agent na mag-work, na na-employ. So, yung last 5 PC natin mamaya is ako na lang magbibigay kung ano yung sinong mga gagamit dito. Lagyan lang muna natin dito sa baba yung magagamit. Lagay ko na rin yung network no sa floor 2 hanggang floor 5. Ganyan lang.
Kasi dapat lahat yung ilalagay natin dito. Isa sa floor 2 ang users natin is 5 agents na lang ulit. 5 agents. Since 20 yung kailangan natin. Network 3 naman tayo. Proceed. IP naman natin dito is 20.0.0. Ano? As yung default gateway natin is 20.0.0.1. Tapos ang magiging users naman natin dito is 5 agents ulit. Since 20 yung kailangan natin. Magiging PC users. Yan. Then dito naman sa network 4, sa floor 4 natin, magiging IP natin dito is 25.0.0.0. Kahit na pala, sorry. Tapos, PG natin is 25.0.0.1. Tapos ang mga PC users natin, ang PC users natin is 5 agents ulit. So, from dito sa may floor 1 tsaka floor 4, ang gagamit dyan sa mga PC na yan is agents. So, may 5 dito sa floor 1, may 5 dito sa floor 2, may 5 sa floor 3, sa floor 4. Kapag natin lahat yung mga PC na yan, is magiging equals to 20 siya para do sa 20 na agents. 20 PCs for 20 agents. So, yung mga 5 PC naman na sobra dito sa 25 is nakalagay na siya dito sa pinaka-top natin which is yung floor 5. Ngayon, lalagay ko na yung network niya at saka yung kung ano yung magiging users niya. So, lagay ko na muna dito yung network niya. Ay, network, saka IP na. Network 5. IP natin. 30 naman. 30.0.0. Ito na. Tapos yung default gateway natin is 30.0.0.1. Ayan, lalagay ko na yung kung sino yung magiging users niya.
So, yan. Nilagay ko na dito yung mga magiging users na. Kaya ilipat lang natin sa kabila kasi hindi magkasya. Kaya silang natin ulit. Yan. May 5 na. I-explain ko lang mamaya pagkatapos natin na-configure yung network. So, let's start. Lagyan natin yung mga IP ng mga PC natin tsaka doon sa default gateway ng routers natin.
Dito sa floor 4 at saka floor 5 is magkaiba rin yung network nila. So, i-set up muna natin sa floor 4 which is kinonect natin kanina sa Fast Ethernet 00. Ang magiging IP nila is 25.0.0.0. After nan, ilagay naman natin yung IP na nung doon sa floor 5. Kinonect naman natin siya sa Fast Ethernet 0/1. So, ang IP niya dapat daw is 30.0.0 ang start. Default gateway at 1 sa may router natin sa may Fast Ethernet 0/1. Then turn on. Lagay na rin natin yung sa mga PC. Kaya na-configure na natin yung sa PC tsaka router. Next na gagawin naman natin is connect naman natin yung router to router. Ilalagay ko na lang dito sa may design natin yung magiging IP nila sa may serial ports nila. So, let's start. Start tayo dito sa may 2811 sa may baba. Tapos lalagay ko naman yung dito sa may PT router natin na router 1.
Lalagay ko naman yun dito sa may PT router natin na router 2. Pagswapin na lang natin yung doon sa may serial 3/0 nung sa may router 1 sa router 2 para mas maayos. So to, stream dito sa taas. After yan, yung router 3 natin sa taas sa 2011, magiging IP niya na, ay magiging serial IP niya na yan is SE. Para doon sa may 2/0 niya is 60.0.0.2. So, ayan na. Configure na natin to. Lagay na natin sa serial nila isa-isa. Lagay lang natin yung clock rate lahat ng router sa 64,000.
Ayan, dahil na-configure natin lahat ng mga devices natin, ang next na gagawin natin is mag-CLI na tayo sa mga routers natin. Mag-start tayo dito sa may router 0 at iyan na natin yung EIGRP na routing protocol. Set up na natin. So, ang unang gagawin natin dito is enter. Then, type exit. Then, router, EIGRP 1. Then, lalagyan natin network. Tapos, ilalagay lahat natin yung mga nakakonect kay, yung mga network na nakakonect kay router 0 at saka yung connection nila nung dalawang router dun kay router 1. Ang ilalagay natin dito muna is yung connection nilang dalawa ni router 0 at router 1, yung serial IP nila, yung base node. So, ang nakalagay dito, yung connection ng dalawa is nag-start tayo sa 40.0.0.0 kasi base ang kailangan. Tapos, lagay natin yung wildcard mask niya. Balik rin lang natin yung subnet mask. So, equivalent nun. Since class A lang gagamitin natin lahat is lalagay natin dito is 0.255.255.255. Then, enter lang. Tapos, lagay naman natin yung network 1. Yung base IP ng network 1 is 10. Then, exit. Punta naman tayo sa may router 1. CLI ulit. Type exit lang. Router EIGRP 1. Tapos yung connection muna ulit nila ni router 0 is for network 40.0.0.0. Kasi lahat yan. Yung wildcard mask. Kaya para-paras lang. Then may lumabas na. So, ibig sabihin nakakonect na natin silang dalawa ni router 0 at saka router 1. Enter. Lagay naman natin yung network 2 na nakakonect kay router 1. So, papalitan lang natin ito ng 15. Sorry, mali pala natin yung default gateway lang. Mali yung default gateway natin doon sa may network 2 natin. So, ayusin, palitan ko lang to. Dapat 15 to. Yan. So, after natin i-CLI ito, nag-exit na tayo kanina. Proceed naman tayo kay router 2. Type lang natin exit. Tapos, lagay natin dito is router EIGRP 1. Tapos, ang ilalagay natin yung connection naman nila ni network ni router 1 tsaka router 2. Tsaka yung base nung network 3 naman. So, lagay natin network. Yung connection nilang dalawa ni router 1, which is yung 50 na. 50.0.0.0 class A. In-enter. Nilagay naman natin yung kay network 3, which is 20. Start naman. Enter. Exit. Now, balik naman tayo dito ulit sa router 1. Yung connection naman nila ni router 2 yung i-ano natin dun sa may network niya, sa EIGRP naman. So, nilalagay natin dito. Router EIGRP 1. Tapos ang ilalagay lang natin dito is net
network 50 ulit since yun yung connection ng dalawa ni router 1 tsaka router 2. Class A 255.255.255. Then i-enter lang natin. Yan, nag-connect na sila. Yan, exit ulit. And after nyan, proceed naman tayo dun sa may last na router natin is yung router 3. Sila ulit. Type exit. Type router IGRP 1. Then yung connection muna nila dalawa ni router 2. Ang ilalagay natin, yung serial IP nila, yung base nun. So 60 yung connection nila. So ang gagawin natin is, ilagay natin dito is network 60.0.0.0. Then class A na wildcard mask. Then enter. And after nyan, yung dalawang network na nakakonect kay router 3, which is yung network 4 tsaka network 5. Yung nasa floor 4 tsaka floor 5. Lalagay natin yung base nila. Yung IP nila na ginamit natin kanina. Yung sa network 4, yung sa floor 4, 25 yung unang ginamit natin. 25 yung first octet. Enter lang. Sa may third naman, ay sa fifth floor naman natin is 30. Enter. Then exit. Then proceed naman tayo sa router 2 ulit. Establish naman natin yung connection nilang dalawa ulit ni router 3, which is 2 and 3. Ang lalagay lang natin dito is router IGRP 1. Then network. Yung connection nila ni router 2 at saka router 3 ulit. Which is yung 60.0.0.0. Yun yung base. Then lagyan natin ulit yung subnet. Yung wildcard mask na is class A. Kabaliktaran lang ng class A na subnet mask. Then enter. Napag-connect na ulit natin sila. Enter ulit. Then exit. Now, i-test na natin yung network natin kung gumagana yung mga networks. So mag-start muna tayo dito sa floor 1. Try natin magbigay ng simple PTO from floor 1 to floor 5. Natin kung receive. Dalawang beses dapat since nagpipail siya sa una. Kahit anong PC na lang. Ayun, nag-successful na yun sa floor 1 to floor 2. Gumagana siya. Dalawang beses. Ayun, gumagana na. Yan, doon naman tayo sa floor 1 to floor 3. Dalawang beses. Yun, nag-successful na rin. Yun. Tapos, next naman natin yun sa floor 1 to floor 4. Pwede lang baliktaran. Gagana pa rin. Yun, nag-successful na kagad siya. Successful. Kasi sa last naman yung sa floor 5 natin. Tingnan natin kung maka-send siya ng PDU. Ayun, successful na. So, di ko na siya gagawin doon sa ibang floor since from floor 1 to floor 5 gumagana naman yung network. So, ibig sabihin nito is okay na siya. Nailagay na natin yung EIGRP na routing protocol dito sa networks natin dito. Gumagana naman siya lahat. So, ngayon ang next na gagawin ko is explain ko kung ano yung magiging user doon sa last 5 PC doon sa may tuktok.
yung sobra. Since yun doon sa may floor 1 tsaka hanggang floor 4, puro agents yung gagamit doon, yung 20 na agents. 5 sa floor 1, 5 sa floor 2, 5 sa floor 3, 5 sa floor 4. Equivalent yan ng 20 na PC. Sabi dito sa problem, 20 lang yung mga agents natin. Tapos yung 5, ako na mag-assign kung sinong gagamit. So, explain ko na yung sobrang 5 PC na nandito sa floor 5. So, ang magiging first user natin sa isang PC is si admin. Siya yung na lahat sa network natin, mag-manage. Saka siya mag-troubleshoot kung nagkaroon ng problema. Tapos yung sa IT support naman, siya naman yung tutulong doon sa mga employee natin kung may nagka-problema doon sa may PC nila. Ang pinagkaiba nito sa admin tsaka IT support, sa admin, pwede siya magbigay ng privilege doon sa mga agents natin dito sa baba. Tsaka pwede siyang mag-ayos doon sa mga network doon sa problema sa network sa mga floors natin. Diyan sa IT support naman, siya naman yung mag-assist doon sa mga agent natin kung nagka-problema sila doon sa may PC naman. Then, isang HR naman, which is human resource na employee. Siya yun naman yung magmamanage doon sa mga employees natin. Lahat-lahat dito, yung mga agents. Tapos, isang training na PC para doon sa mga bagong employed na agents natin. Dito sila magte-training o kaya yung mga gustong mag-train. Tapos yung sa last naman is backup PC na lang yan kung sakaling masiraan dito sa mga network natin sa mga floors na to. From floor 1 to floor 4. So, ayun na guys. Ito na yung network natin. Double check na lang ulit natin kung gumagana talaga. Yun, successful na talaga siya. Dalawang beses lang. Successful na lahat. So, ito na yung final design natin sa network na yun. Na-explain ko na kanina kung sino yung mga gagaya ito sa last na 5 PC, which is ito na. So, ayan yung design natin guys. Thank you for watching and see you in the next video.